Good morning! So, ito yung araw ngayon na dumating yung ating sinasabi ko sa inyo na battery, yung mga nakasubaybay ng vlog ko. Ito naman na ibang brand ng LiPo na set na. In other words, gagamitin na lang kagaya nitong ating Gentay na to na binalag natin. So, malalaman natin, ito yung kanyang competitor na Solar Home. Okay, kung ito ay Gentay, ito naman ay Solar Home. So, sorry, buksan na natin. So, ganito ang packaging niya. So, maganda yung pagkakapakan. Siyempre na natin. Wala, pagkakapakan na ito. Kaya, nagawa ito. So, may box talaga siya na solar home. Hindi ka mukha ng dyan tayo. Parang isang box lang na claim. Ito, meron talaga. Nakaprint. So, meron talaga siyang sariling box. O, yan. Meron talaga siya. Kaya lang, hindi natin alam kung ano po yung ibabaw na. Oh. Tingnan natin kung ilan. Oh, ito yung taas. Ibabaw ko. So, ito yung tornilyo. Ito nga yung ibabaw. So, naku, mas maliit siya. Kumpara doon sa guys, mas maliit siya. Kumpara doon sa Gentay. Tingnan natin kung ilang to. Mas maliit po siya. Hugutin mo nga. Ayan. Ito siya. 12 volts and 280. Napakaliit po na diferensya. Iba pong battery cell ang ginamit din eh. Dito po kasi malaki. Kitang-kita na po pag dikitin natin. Maliit po siya. Ayan. Kitang-kita na. Parang mga 100 kH lang eh. Titingnan mo. Pero dahil bakit na mabit ka. Ayan. Kita naman po. Mas maliit po ito. So, ibang battery cell ang ginamit dito. Yun ay yung mga malalaki talaga na battery cell. Pero parehas po siyang 280 AH. Ayan po. Ayan po. So, ang laki na diferensya ng size. Palit lang to. Pero siguro, parehas silang 6,000 cycles. Ito, may nakanagila mo, 6,000 cycle pa. Parehas sila ng terminal. Dahil din. Ang maganda kay solar, kay Gentay, meron siyang kasama ganito. Drive. Ito, kay tublilyo lang talaga. Yung pagkakaiba, kaya siguro mas mura din. Pero wala naman yan sa klase ng baterya. So, testingin natin, simula muna natin na i-charge ko muna to ng full bago natin testingin kagaya yung ginawa natin sa Gentay kung gaano tatagal siya. I-drive itong lahat ng to, lahat ng to, yung load natin yan, i-drive yan, kasama yung PC sa taas, kung ilang oras siya tatagal. Yung kasi tinesting po natin, 80% pa lang po pala yun, yung tinesting natin, ay 7 hours na siya tumagal. What if kung pa siya, full charge pa siya. So ngayon, testingin natin itong i-full charge din, full charge talaga, kung titignan natin kung gaano siya tatagal. Okay? So, kukunin ko lang yung charger. So, hindi na gamit natin charger ng car. Nakita niyo nung una ito mga nakapalitaan ng uputan. Ayan. Ito yung charger na ginagamit natin. So, charge muna natin siya. Ito. Bro, pa.
Yeah. An? Hmm? Ba't ang mamahal ng mga battery? Bakit mahal? Ay, bukas siya, guys. Hindi maganda yung pagkakaano mo. Oh, no! So, dahil nasira siya, guys. Oh. Ayun. Ayan. May defect po. Paano yan? Ayan, guys. May defect yung ano niya. Oh. Kita niyo. Oh, no! Ulan mo yung tela. Nasira yung tela. Ayan po. May sira siya. Yan ang pangit. Hindi maganda yung pagkakapackage niya kumpara dun sa Gentile. Kasi wala siyang styro dun sa gilid. Ikamukha ng Gentile yung binuksan natin. Di po. Masyadong manipis yung lalagyan niya. Ito yung downside dun sa LiPo ng home, ng solar home. Sa ano po kasi si Gentile, nakita niyo yun, no? Makapal. Meron siyang ganung kakapal. Kumpara mo dito. Ayan, no? Hindi po shake. Kasi inahagis yan, eh. Ayan, tingnan nyo kung gaano po kakapal. Ayan, tingnan nyo, dumating sa atin, wasak ang lalagyan. No! Ayusin lang po na muna natin ang pansamantala, guys, kasi hindi po pwedeng ganito tayo. Pero mag-request po tayo ng papalitan dapat to. Ha? Ang tao? Saan? Ito sa kita. Hindi ko gano'n. O, ba't di ka nagalit? Hindi ganun. Ayusin na lang po muna natin to. Tatanggalin natin yung takip. Mas madaling tanggalin nga po talaga. Kaya kung maglalagay kayo ng active balance dito sa Gentile, maganda. Doon kasi, nakadikit yung hindi ka mukha nito, madaling tanggalin. Nakatornilyo lang po kasi. Ayaw. Naiibig mo na to. Nag-reform ka to. Oo, naman. Ang hirap niya ito, altro. Kasi nga, nasira yung kayo namang mga courier, alam niyo naman na mabigat at battery, huwag niyo namang ihahagis. Wala din kayong pakundangan eh. Maripata, hindi kayo mahuhuli. Hindi mo malalaman kung saan sa inyo. Sino may katalanan sa inyo. Mga kapwa-kain natin mga Pinoy, hindi maayos yung trabaho. Madaming ganyan. Balasubas. Ramdam namin niya kasi kami po seller din eh. Yung mga parcel namin, kahit na nilagyan na namin ng fragile. Kagaya nito, nakalagay na battery. Talaga namang hindi ito masisira kung hindi ito hinagis-hagis sa Tapos dadahilan pa nila. Dapat nilalagyan ng bubble wrap. Hindi, kaya nga may word na lalagyan namin ng bubble wrap, pero kapag nilagyan ng tape na fragile, ibig sabihin, dapat alam mo yun. Kung anong meaning nun, babatagin yun. Hindi mo dapat pinahahagit at pinapatungan ng no. Maraming sa ating mga courier service, mga empleyado, parang mga walang pinag-aralan. Hindi ko naman nilalahat, pero talagang meron. Meron nga courier na video eh. Yan, ito po yung laman. Ito yung niya, BMS niya. Ganyan po siya.
Kaya lang, mga kaibigan, no? Basag talaga eh. Tatag po. Nabasag. Pag maglalagay ka na active balancer, dito na lang. Sa gilid, pwede. Nakita lang, hindi nakita. Parang hindi ko po maipapantay ng ayos eh. BMS po. Ang BMS niya, pakita mo. Dito sa kabila, baliktad yan. Yan ang BMS. Daily BMS. Yan po. Alam ko, kilalang BMS to eh. So, ganyan. Ang battery cell niya, ganun din pala. Kaya lang, 1, 2, 3, 4 na maliit. Yun po kasi malaki. Hindi ko, siguro, baka mayroon siyang paniksik doon. Kaya maganda yung ano niya. Hindi natin alam kasi hindi natin nabubuksan yun. Ito kasi madaling mabuksan. Tornilyo lang. Baka parehas lang din yung kanyang ano. Meron lang yung paniksik, kumbaga. Tapos kung mapapansin nyo rin po, ang BMS niya ay pang 150 ampere. No? So, hindi natin alam. Wala naman tayong tester kung talagang 280 AH yan. Kasi hindi ko alam Hindi po tayo biyasa sa battery. So, siguro naman yung pang 150 ampere na BMS ay pang 280 AH na rin yun. No? Hindi naman para tatakan siguro nila to ng 12.8 volts na 280 AH dahil malalaman po natin yan. Dahil vlogger po tayo, pwede po natin silang i-vlog na siguro naman ay tama yung specs nito at hindi ito bogus. Isa pa napansin ko dito, wala siyang user manual kagaya nung sa Gentile, no? So, para sa solar home, bagsak kayo sa ganito. Bagsak kayo sa packaging. Ayan. Dapat ginagaya nyo yung competitor nyo, pakita mo. Yan ang dapat ang packaging nyo. Ang style ninyo, dapat ganun nakapal. Kasi bali walang bago lang natin niya, tingnan nyo nabasa. Kasi ang mga courier, huwag kayo matitiwala dyan, di lang sila regaya namin, ihahadis pa rin yan kahit may nakalagay na yung fragile. Hindi ko naman sa nila lahat, pero marami kasi mga empleyado yung mga yan na parang tila walang mga pinag-aralan. Hindi alam ang meaning ng fragile. Okay? Sa mga hindi nakakalam ang fragile po, ibig sabihin nun, padaliin ko na lang, ingatan ninyo. Kasi, yun ay inilalagay sa mga item na pwedeng mabasag, masira, hindi pwedeng ihagis. Kaya lang, kahit kami sa mga item namin, kahit may fragile, talagang ihagis pagdating sa mga delivery. Lalo na pag nasa warehouse na, mga nagmamadali, gusto makatapos, makakuha ng trabaho, inihagis para mabilis ang talansan. Minsan, hindi na nga sinasalansan. Basta ihahagis mula sa truck, ihahagis. Nalan po sila. Hindi mo napapantay kasi ito. Kaya nga, at least may sarado ko lang saan. Mababata. Ang hirap po kasi different talaga. Hindi ko po maisarado. Yun pala. Ang hirap. Solar home. Okay, hawakan mo. Ano yun? Ito yata mga... hindi. Ipipitin ka lang. Hindi mo. Ipapapakita lang. No. Yan, Okay. So, yan. Hindi natin maisara na. At least na-check natin yung laman nito. So, madali siyang buksan. Pero yun nga lang, ang downside, pangit ang packaging nila. Kaya yan, sira pong dumating sa atin. Ayan, ito. Ayan. Masak. At hindi na po natin isara. Sira po. Kasi nga, manipis lang yung ginagamit nilang packaging. Hindi ka mukha yung kanila competitor, makapal. Saka mas maliit niya lang siya. I don't think so. Baka yung loob parehas lang din nun. Ganun din kalaki. O meron naman mas maliit at meron naman naman cellphone o parehas ang kanilang voltahe. Malalaman natin yan. Dadad natin. Magkakalaman tayo. I-charge natin. Wait lang. TV number 3. So, ang ano niya, 13.1. Nabasa siya. So, nag-charge natin. Okay? So, ayan, natakbo pa naman siya. So, tingnan natin. Hanggang mamaya, kung mapupull charge, pag na-full charge, tingnan natin at testingin natin. Okay? So, yun, unboxing na lang po muna ito dahil naubos ang oras natin sa problema binigay sa atin ng material na to. Yung findings natin at ang comment natin, na-review natin sa packaging. Pangit ang packaging niya kasi hindi ka mukha ng competitor niya, makapal yung styro. At ang isa pang napansin natin dito, yung BMS ay
150, pang 150 AH lang. Pero ang nakalagay dito is 280 AH. Pero hindi ko po ano no? Comment na lang kayo kung may alam kayo na pwede, ganun din. Pwede din gamitin yung 150 BMS sa 280 AH o ampere na setup mo. Na hindi ko po alam kasi first time ko po makakita kasi gawa na yung una kong nakita, yung ating pong Gentai ay malaki, yung 280 AH. Ito kasi parang ang liit, nagulat din ako Parang 180, pang 180, pang 150 gano'n, pang 100 ampere lang yung battery ng price niya. Anyway, kasi iba-iba naman yung battery cell siguro naman, talagang legit na 280 ito. Pero yun nga, bakit nga po dumating, pangit yung packaging, hindi masyadong secure. At yun nga, dahil hindi naman kasalanan lang din yun ng teller. Kasalanan din to ng mga courier na mga walang pakundangan kahit na may nakalagay ng project at alam naman nila na baterya yung ginadala nila. Okay? So yun. At yun nga, abangan na lang po natin kasi mag-request po tayo ng replacement na ito. Kasi pangit po ganito, hindi po pwedeng ganito. Kasi napasatupay po tayong customer, nagbabayad po tayo ng tama at dapat ganun din po. Siyempre, kung marunong ka, maliban natin kung mag-demise pa yung cell nito. So dapat napalitan nila to. So, kagaya nung napapanood po natin na nag-request ng replacement, siyempre, antayin natin na replacement. No? Kailangan palitan po nila to. Hindi ko naman may bibigay kanila to. Dapat magpadala sila ng kapalit na ito at saka natin ipadadala dahil kahit naman po tayong seller. Saka namin ipadadala. So, abangan niyo yung vlog na to kung responsive tong yung seller na to. Kung sila'y makikapag-cooperate, papalitan nila ng maayos ang walang problema, hindi tayo pahihirapan. Kasi kung hindi, kayo na po magdesisyon kung gusto nyo bumili sa kanila ng ganito o yung kanilang competitor na lamang. So, antayin natin ang response nila kung magiging maayos ang kanilang servisyo sa atin. Okay? At abangan yung susunod pang vlog, yung susunod na vlog ito, tuloy ko na kasi mahaba na nga. Yung tetestingin natin kung kaya niya pantayan yung tagal na nagawa ng Gentai. 80% pa lang po ay nakatagal po ito ng 10 hours. Tingnan natin kung kaya niya pantayan, digital o hindi. Okay? Abangan nyo. Ito ulit si Dansky. At ito, ang Solar DIY ko.